unboxing MX3T. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. And I think pickleball is
sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height, pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation then. But for me, it's a huge privilege then to pakita na anong kakayanan meron ng mga Pilipino sa sports na to, sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot. And hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered! Oras o diyat, 15 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi sa mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Araw po tayo ng Biyernes, ika-10 sa buwan ng Abril. Welcome sa inyong programa Ang Damdaming Bayan. Sa ngalan nila kay Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. At happy weekend sa atin lahat. Mukhang kahit pa paano happy ang ating weekend. Oo. Miss Jackie. Bakit mo nasabi, Lakay? Unang-una, bumabagsak ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Good news yan. Pero nito lang din, Lakay, nakatanggap tayo ng report din na yung Strait of Hormuz sinara ulit. Nako. Dahil nga ito na mga bagamat nag-ceasefire ang US at ang Iran, ito namang Israel bumanat ng gusto, bumanat doon naman po sa Lebanon. Ang Lebanon ay kaalyado ng Iran. So, medyo nagkaroon ulit ng sigalot at abangan pa natin kung ano pa yung mga giging development nito. Hindi maapektuhan yung naunang napagkasunduan na ceasefire ng US sa Iran, dyan sa malagim na trahedya sa Lebanon. Kasi kung halimbawang mapundi na naman ang Iran, ayan na, ay baka mamaya tuluyang isara na naman yung ang Strait of Hormuz. At pagka nagkataon, sisirit na naman ang halaga ng global crude prices. Pero dito muna tayo sa DOST Pag-asa. Siguro tinatanong, bakit DOST Pag-asa? Sapagkat maniwala man kayo o hindi, sa panahon ng matinding tag-init, merong binabantayan na bagyo ang Pag-asa. Sana naman hindi na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Sapagkat kahapon may naunang pagtaya na sakaling ito ay pumasok sa PAR, ito ay papangalan ng Kaloy at may tsansa na maging super typhoon. Huwag naman po sana. Alamin natin ang update mula kay Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Good morning, Obet. Good morning po. Magandang umaga po, gadi sa ating mga tagapakinig natin. So unahin muna po natin ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito kung saan maliwalas sa panahon ng mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang agwat po ng temperatura, for example, dito sa Metro Manila ay mula 21 to 35 degrees Celsius habang yung heat index maring umabot ng 37 to 38 degrees Celsius. So sa atin, mainit na panahon pa rin sa malaking bahagi ng ating kapuluan. May mga localized thunderstorms po tayo pero mangilang-ilang lugar lamang ito at hindi natin inasang magtatagal at hindi natin inasang magdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Samantala, yung nabinanggit po ninyo, tama po na meron tayong bagyong minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May international name na po itong Sinlaku. Sinlaku. Ang Sinlaku po ay, ito po yung pangalan ng isang Diyos sa bahagi ng Micronesia. So Micronesia po ang nag-contribute ng pangalang ito sa listahan ng mga international name. Sa ngayon po, itong bagyong si Sinlaku ay nasa mahigit 2,700 kilometers silangan ng Northeastern Mindanao. Maliit pa rin yung posibilidad na ito ay magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Bagamat pwede po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility next week. Possible po mga around Wednesday to Friday. Pero po dito lamang sa may northeastern boundary ng PAR. Yan po ay base sa pinakahuling datos na nakalap natin. Mari pa nito magbago, pero sa ngayon po, mukhang maliit yung posibilidad na magkaroon ito ng direktang epekto sa ating bansa. So for this weekend, para sa mga kababayan po natin, mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng kapuluan. Sa lagay ng karagatan, kung may mga magbibiyahe po at maglalayag, ay wala po tayong nakata sa gale warning, kaligtas sa pumalawat yung mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin po nating bansa. Sir? So, Obet, sakaling magkatotoo yung projection nyo na ito ay pumasok sa PAR, gaano kalaki ang tsansa na ito ay maging super typhoon? Tama ba, Obet? Sa ngayon po, medyo mataas yung posibilidad na maging typhoon category. Ang ibig sabihin po noon, yung lakas ng hangin ay hanggang signal number 4. So yung binabanggit po ninyo na kung maaaring umabot ng super typhoon, hindi po natin inaalis yung posibilidad na yon. Kung sakali po, ang signal na ang super typhoon category, kapag ito ay may direktang epekto sa ating bansa, hanggang signal number 5, yung itinataas natin na babala. But again po, dahil nga ang latest track niya ay hindi tatama sa ating bansa directly,
ay maliit po yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical second wind signal sa ngayon po, no, or maaaring umabot na hanggang pang signal number 5. At wala rin itong tsansa or masyado maliit ang tsansa na ito ay maglandfall just in case na pumasok ito sa PAR. Opo, maliit po yung posibilidad sa ngayon po, no. Apo. Again, kung magbabago po ito, magbibigay naman tayo ng bagong update. Jackie? Yung maiba naman po ako, Ka-Obet, yung sa pagdating naman po sa heat index, ano po ba yung inaasahan natin na pinakamataas na tala ng damang init ngayon po at saan po ito particular na mararanasan po? Base po sa ating forecast ay posible pong sa may area ng Zamboanga, Zamboanga City, Catarman, Northern Samar at Dumangas, Iloilo. Maaaring umabot hanggang 42 degrees Celsius yung damang init. Yung 42 degrees po, ito po ay tama po ba? Danger na po ito, no? Tama, nasa danger category na po ito. Obet, balikan ko lang kasi marami sa mga kababayan natin nagtataka. Bakit mukhang pinagbabantaan tayo ng bagyo gayong tayo ay nasa kasagsagan ng tag-init? Pangkaraniwan ba ito? Hindi ba ito pangkaraniwan, Obet? Nangyari na ba ito in the past? Usually naman po yung kahit po sa April, bagamat ang April po isa sa mga buwan na pinakakakaunti yung bagyo, may mga nabubuo pa rin po na bagyo sa buwan ng Abril, bagamat maliit nga lang yung dami po nila. Okay. So nagkaroon na pala tayo ng karanasan na talagang kahit na summer season ay merong bagyong nagbabanta na pumasok sa ating bansa. Obet? Opo, yes po. Okay. Sige. Maraming salamat, Obet. Maraming salamat po at magandang umaga. Ayan, napakinggan nyo, walang iba kundi si Obet Badrina ng BOST Pag-asa. Possible pa rin pala yun, Oo Lakay. Yung dahil summer na kasi, sobrang init na. Sino ba naman ang mag-iisip na sa kasagsagan ng tag-init may bagyo? May bagyong nagbabanta sa PAR. Sana naman hindi matuloy yung projection ng Pag-asa na pumasok sa ating kalupaan. Kung sakali man, sana umulan para guminhawa kaunti. Pwede rin. Guminhawa yung pakiramdam natin dun sa matinding init. Pero sana wag na yung sobrang lakas. At magkakaroon pa ng bahaan. Ayan, wag naman. Pero delikado rin yun, Miss Jackie. Yung kapimbihan ng init. Oo. Tapos biglang uulan. Afterwards, iinit na naman. Nako, yung singaw noon, yung tinatawag na alimuong. Ay, nako, yan ang kadalasang nagiging sanhi ng karamdaman. Saka yung magiging epekto rin sa ating mga agricultural products. Yan, isa pa yan. Lalo na yung may mga tanim na mangga. Ngayon, harvest season panahon nga. Ayan, pagka yan ay naulanan, chances are, mabubulok karaniwan. Nahuhulog ng wala sa oras pagka sinabayan ng malakas na buhos ng ulan. Teka muna, labas muna tayo ng ating himpilan. Okay na ba si Let Narciso? Pribadong sektor inirekomendang pabilisin ang hiring sa mga trabaho sa gobyerno at pribadong kumpanya. Magandang umaga, Maring Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Good morning, Romel at Jackie. Nag-endorso ang Private Sector Advisory Council ng ilang mga hakbang sa gobyerno para maprotektahan ang sektor ng paggawa at mapanatili ang economic activity sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nakaapekto sa presyo ng langis, supply chain at employment. Sa nakaraang meeting kay Pangulong Bongbong Marcos, inirekomenda ng PISAC na agarang magsagawa ng job matching at workforce redeployment. Ayon pa sa grupo, dapat palawakin ang job fair sa buong bansa at pabilisin ang hiring sa gobyerno at maging sa pribadong sektor. Kasabay nito, mainam nilang muling pasimulan ang pagtatayo ng mga infrastruktura at school construction para ma-absorb ang displaced workers sa mga gagawing proyekto. Para naman sa mga apektadong overseas Filipino workers, iminungkahi ng PISAC na padaliin ang proseso ng redeployment, magsagawa ng micro-credential training sa iba't ibang industriya at palawakin ang suporta sa pagnenegosyo. Dapat umunong tutukan ang preservation ng mga trabaho para matiyak na mananatiling produktibo ang mga Pilipino. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Maring Let Narciso. Tinatanong ni Teresita Atienza. Jackie, may rollback
kaya ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo? As of now po, ang DOE ay wala pa pong inilalabas na katiyakan tungkol po dito sa ating mga presyo pagdating sa produktong petrolyo. Pero nitong mga nakaraan kasi medyo maganda yung presyuhan sa world market dahil nga dun sa naging ceasefire. Yes. Pero nagkaroon ulit ngayon dahil nga po dun sa naging missile attacks naman ng Israel sa Lebanon, isinara po ulit ng Iran yung Strait of Hormuz. So posible na makaapekto pa rin po ito sa ating presyuhan sa produktong petrolyo dahil nga po tayo ay mostly nag-i-import lamang po ng ating langis. Kaya dagdagan po natin ang panalangin natin. Sana matapos na ang gulo dyan sa gitna ng silangan. At by next week, sana nga, ay kahit papaano, kung hindi man ganun kalaki ang ibababa, kahit papaano mag-roll back. Dati nagre-reklamo tayo. Masyadong katiting. Pero ngayon, malaking bagay po yan. Kahit pasabihin natin katiting, basta linggo-linggo, katiting ng katiting, makakaabot din tayo sa mas mababa. Basta sana maging piso naman yung rollback. Sana. Ang ayaw natin mangyari, yung bumaba na yung halaga ng krudo sa pandaigdigang pamilihan, tapos tayo dito, taas pa rin ang taas. Oo. Meron tayong, ang oras natin, alas 8:27 ng umaga. Muli tayo magbabalik sa ating talakayaan makalipas ang patalastas na ito. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess, Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born Your Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Isa ang sagot. Meron na siya. Kasi ano yun, meron na siya. Para na siya sa ibis. Yeah. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Balik po tayo sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Lakay Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Ayan, maraming nagtatanong, nasa na si Boss Deo Macalma at si Sister El. By next week, andito na sila. Dito na po. Sigurado yan. Ayan, ha? Nagpahinga lang po. Nagpahinga lang sila. Ayan, ha? Teka muna, mamigay muna tayo ng premyo. Oo, good vibes muna. Good vibes muna tayo dahil ang ating Malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nasa Palawan, Barangay 580, Sampaloc, Manila. Tama ba yan? Barangay 580, Sampaloc, Maynila. Pero bago natin tanungin ang ating ninong ng bayan, si Ninong Sherwin, kung meron na tayong winner, alamin muna natin ang ating word of the day. Kuya Het? Tumuto
Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ito na nga ang ating word of the day ay ceasefire. Ceasefire o in Tagalog, tigil putukan dahil nga yung ating ipinapanalangin, yung dan nga po sa gitnang silangan, tumigil na ang gulo. Kaya dapat magkaroon na po ng ceasefire. Ayan. Pero dito sa atin, walang ceasefire ang pamimigay ng papremyo. Tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng papremyo. At ang ating Malakas promo nga po ay nandyan sa Palawan Barangay 580, Sampaloc, Manila. Ang ating ninong ng bayan, Ninong Sherwin, nandyan. Ninong Sherwin. Good morning, Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ninong Sherwin, sino na ba ang ating lucky winner? Ayan. Good morning. Sister Jay at Lakaya Romel. Ito na nga, kahit na maalinsangan ang panahon dito sa Metro Manila, lalo na sa Maynila, naaabot ng 36 degrees Celsius ngayong araw. Tignan mo naman, nagre-repair na itong si tatay ng electric fan. Yung kanyang racket para nga maibsan ang alinsangan ng panahon ngayong summer dito sa Sampaloc, Maynila. Tatay, pangalan nyo? Ben. Ay, si Ma'am Ben. Good morning, Ma'am Ben. Haba lang sinabi ko ang pangalan niya, 3 letra lang, Ben. Ben ano po? Ben David, Ben Tumbling, Benjamin Elinsano. Ayun, palayo pala yung Ben. Ben, si Tatay Ben. Mahilig kayo magkalikot. May big konti. Kung ano-ano kinakalikot nyo. Ngayong araw, electric fan. Electric fan. Mamaya po, ano naman? Kung ano dumating. Kung ano dumating. Kung ano maputing-ping. Oo. Pero dahil ito si Tatay Ben palagi nakikinig sa radyo, sa DZRH, matanong natin, sino paborito mong announcer tuwing umaga? Leo Deo Makalma. Ayun. Ito meron kang 1,000 pieces. Ito. Ayun. At kailangan masagot nyo ng ating word of the day para makuha nyo yung ating medium component. Ceasefire. Ayun. Ceasefire. Yun, nakasasabi lamang ceasefire. Ito ang yung medium component at sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre meron ding grocery mula yan sa ACS at sa DZRH at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang private pocket conditioner Korean Silver Room Detergent Powder with stain away formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'n karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo na isasampay, isusuot mo na ng 6 na taon ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na minomodelo ng kapitbahay niyo may pinakamalalim na dimple. At hindi lang yan, habang kayo nagbubuting-ting ng inyong electric fan, ito meron kayong papapakin na sugba ng Regal Foods International Incorporated at hindi Kuyang Richard C. Yan ang inyong mga regalo ngayong umaga. Sino ang kasama ni Tatay? Ayun, may nakikita ko, Sherwin. Ayun, sino yung nasa likod? Mga nasa hagdanan. Mga fans si Tatay yan sino yan? Mga anak nyo ba yan? Dito, pamangkin po. Pamangkin. Mga pamangkin nyo. Oo. Si Tatay ay nagbubuting-ting. Mekaniko ba? Appliance technician. Technician. Ano po yung kadalasan na natatanggap nyo inaayos ninyo? Electric fan? Electric fan, washing machine. Yan yung sa aircon rep. Ba, talaga? Magkano po ang arawang kita ninyo, Tatay? Hindi po pareho Minsan maliit, minsan malaki. Pagka ganitong tag-init ba, Tatay Ben, malakas ba? Medyo malakas ang kita? Mga 300. Pagka ganitong summer. Ano ang karaniwang pinapaayos sa inyo, Tatay Ben, pagka ganitong mainit ang panahon? Ano po, electric fan. Minsan linis ng aircon. Linis ng aircon. Sige po, Tatay. Laban lang, Tatay. Opo, salamat po. Ayan, Sherwin? Oo, naku, Tatay, at kami naniniwala dahil sa sipag ninyo. Hindi kayo mauubusan ng tatrabahuhin. Gusto ba sirain ko yung mga gamit ng kapitbahay? Wag naman. Wag naman. Para maganda yung gagawin, Tatay. Ilan na ba ang anak ni Tatay Ben? Mga appliance dyan. Tay, ilan na ang anak ninyo? Ilan na ang anak ninyo, Tay? Wala, puro alaga lang.
Ayan, mga pamangkin ng mga alaga. pamangkin. Ayan, Okay. naglabasa na. Ayan na, dumadami na sila. Naka-ready na. Ready. Yung pong bang tinitirahan nyo na bahay, sa inyo po ba yun o nangungupahan pa kayo? Sa ano po, sa magulang ng misis ko. Ayo, mabuti naman, hindi na kayo nangungupahan kasi mas mabigat kung nangungupahan pa kayo. Opo, malaking bagay po yun. Sige po, Tat. So kayo lang po ang naghahanap buhay sa pamilya? O yung iba po, ano po ang hanap buhay nila? Yung pamangkin ko po sa tricycle. Pero hiwalay naman kami, no? Sige So, po. ano din, parang nakikipisan pero hiwa-hiwalay ng gastusin. Opo. Hiwalay. Kanya-kanya kaming gastos. CKB, okay. yan, kanya-kanya Sige. silang bigas. Pero sa mga naisunan, ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H. Baka na susunod nating winner sa Deezer H Malacash promo, kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Sherwin Alfaro. Ayan. Mamaya alamin natin na Jackie yung sitwasyon ng biyahe ng mga jeep dyan sa area ng Kamanaba. Dito lakay sa may Metro Manila, doon sa may Welcome Rotonda, medyo nabawasan na eh. Ang napansin ko, usually kasi pag pumapasok ako, sunod-sunod yan. Ngayon? Sunod-sunod ang dumadating na mga jeep. Pero ngayon medyo nabawasan eh, maluwag ang kalsada. Aha. Ay considering pagka ganitong weekend, then di ba? Maraming sasakyan sa lansangan. Oo, bukod pa doon, yung mga bus na bumabiyahe din ay nabawasan na kay. At ang ending, siksikan yung mga pasahero doon po sa mga bus. May Sige. mga nakatayo at yun nga, siksikan na po. Sige, mamaya alamin natin nasa report ni Edwin Duque. In the meantime, ang oras natin, meron pa tayong 17 minutos bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. And I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden pero there are a lot of expectation then but for me it's a huge privilege then to pakita na anong kakayanan meron ang mga Pilipino sa sports na to sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot and hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Sa grupo ng ACTO, magandang umaga kay Liberty Libay de Luna ng ACTO. Pero bago yan,
papasukin muna natin ang report mula sa area ng Kamanaba. Alamin natin ang sitwasyon ng biyahe ng mga jeep. Ang sabi ni Edwin Duque, matumal as usual ang biyahe dyan sa area ng Kamanaba. Edwin Duque, magandang umaga. Edwin. Good morning, Kuya Romel. Pagtaas pa rin ng presyo ng kurudo ang naging dahilan kung bakit ilang-ilang jeep lang na nakakasurvive doon sa pamamasada dito sa halos ilang bahagi ng Kamanaba. Yung isa na rito, ang EDSA going to Muñoz ay halos kalahating bibiyahing jeep. Yung hindi na nagtatagang pumila pa. Dahil labang pumipila sila rito nagkantay ng pasero ay umaandar yung kanilang jeep at wala raw silang budget para pag-maintain. Hindi daw tulad dati na kaya pa nilang budgetan dahil mababa pa yung presyo ng krudo. Kaya napapansin natin sa bahagi ng MacArthur Highway, C3 at Seymour Road ay napaka-kunti ng namamasadang jeep. Hindi tulad doon na halos naghahabulan at nag-aagawan pa ng pero ngayon makikita mo pasahero ang nag-aagawan ng jeep at pumipila para lang makasakay. Samantala yung meron din namang ilan-ilan at tulad ng Caloocan, Kuya Romel. Yan sa monumento area yan, hindi ba? Yung pinapakita mong video na yan. Yung libreng sakay nila mula alas 5 na 7 ng umaga pero yan ay hindi sa mga highway. Kaya ang karamihan na nalilibre dyan, yung mga nasa mga papasok sa iba't ibang lugar. Sa mga secondary road. At pagtutuloy-tuloy yan, alas 5 rin ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kaya bintaha doon sa mga lalabas papuntang highway dahil hindi na sila kailangan masada. Pero nakikinabang dito, yung mga tricycle na nami-maintain na, sigurado na yung kanilang kita sa loob lamang ng 2 oras. O, 2 oras, nakikita ka ng kulang-kulang 700. Ang problema yung mga jeep ay talaga namang hindi mo sila masisi. Sabi nila, tumaas yung kurudo, pero hindi naman daw tumaas ang pamasahe. Diyan sa area ng monumento na yan, Edwin, pagpatak ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga, during the pass, napaka-traffic dyan dahil siksikan yung mga pasero dyan, nag-aagawan ng masasakyan. Pero ngayon, ibang-iba na yata, Edwin. Maluwag, hindi ba? Yung papasok ng yung papasok ng MacArthur Highway going to Valenzuela, hindi ba, Edwin? Pila-pila ang mga jeep dyan. Kalahati, Kuya Romel, ang nawala. Kabilang na dyan yung mga lumang mga sasakyan na nung mura pang krudo, talagang kahit nakaka-traffic, ay labas ng labas. Pero makita mo ngayon, bawat kalsada, bawat paradaan, nakatilakbo lang yung kanilang mga sasakyan dahil hindi na kayang ipinance yung mahal ng krudo at gasolina, lalo na sa panahon ngayon dahil pandaigdigang crisis, apektado talaga, no? Kaya yung iba nagmumotor na lang, yung ibang mga pulis nga, yung ibang mobile nag-a-adjust na ng gamit, lalo na rito sa Caloocan. Yung iba gusto nang magbisikleta dahil talagang umaaray na doon sa pagtaas ng presyo ng gasolina at krudo. Samantala kayo, Romel, isang motorsiklo yung aming natsamba dito sa Megaban ng C4 na nagipagmatigasan pa sa mga kagawad ng pulisya. Bakit? Dahil walang tinanggal niya yung plaka. Bagamat dala-dala, ang sabi ng naputas pulis, kahit dala mo yung plaka, dapat yan naka-display. Dahil sa kanya pagpamatigas, tinikitan at tinuluyan. Kaya wala sa magawa. Dahil may paglabag nga. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung mga checkpoint ngayon para masawata yung mga mapaglabag sa batas. At kung meron man, ay agad itong maagapan. Okay. So, ating update mula rin dito sa Kamanaba Res 23. At itong kinagulat sa DISA Res, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque at kaugnay sa report na yan ni Edwin Duque. Jackie, meron tayong panakuin sa linya. Nasa linya na natin si Liberty Libay de Luna, ang presidente po ng ACTO o Alliance of Concerned Transport Organization. Ayan, magandang umaga po, Libay. Good morning, Libay. Good morning po, Sir Romel and Ma'am Jackie, Luzon, Visayas, Mindanao po. Ayoko sanang itanong ito, Libay, pero just the same, itatanong ko na rin. Kaya pa ba ng transport sector, Libay? Kaya pa ba? Medyo kinakaya lang po, pero totoo lang po, talagang malapit pa po kaming mamatay.
ang sektor ng hanay ng transport. Sa inyo pong pagtaya, Kalibay, dito tayo sa Metro Manila, mga ilang porsyento na lang ang bumabiyahe na pampaserong jeep? Siguro konti-konti na lang po talaga to at malungkot man sabihin talagang kinakaya lang po namin Sir Romel at sa totoo lang talagang bago po sa buhay at sa hanay ng transport sector itong fuel crisis natin sa Pilipinas. Pwede ba nating masabi na halos 50% na mga jeepney? 60% nandun 70 na Nako. Talagang hirap na po kami dahil ang kinikita ng ating mga tsuper, ang ating mga traditional na mga sasakyan at ating mga modernized, nasa 200 na lang. Nako. Minsan 400 kasama na po yung ating mga dito, konduktor. At ganun din naman sa ating mga traditional jeep, UV, talagang hirap na hirap po. Jackie. Yung ito po kasi ang gobyerno ay naglabas po na magpapatupad po nung tinatawag na service contracting program po para po sa mga PUV, sa mga jeepney po. Ano po ba yung inyong reaksyon dito? Dahil ang sabi po, babayaran ng gobyerno ang mga operator at driver ng 40 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro. Bukod pa po ito sa kikitain nila na pamasahin mula po sa mga pasahero. Ano po ba yung inyong reaksyon nung ito po ay inilabas? Ito nga po yung sinisigaw ko nung sa strike namin ng last March 23 at natutuwa naman po ako at ito ay magaganap at matutupad po at ito ay napakalaking tulong po sa hanay ng transport sector, Ma'am Jackie. At naniniwala po ako kapag ito ay nagtuloy-tuloy habang crisis po ang ating fuel, talagang mapagsiservisyohan po namin yung ating mga mananakay. At ayaw din naman namin hindi kami makagalaw at dahil na sa taas at hindi namin kaya, ngayon na po magtuloy-tuloy ito. At maraming po salamat sa ating Presidente Marcos, sa ating DOTR, Secretary Giovanni Lopez, at yun dito sa ating Chairman Vigor Mendoza na tumugon po sila sa aming pangangailangan. At ako po talagang mamamatay na po yung hanay ng transport sector kapag hindi po nila kami, Ma'am Jackie, Ma'am Sir Romel, sinulungan dito sa sitwasyon na to. Kalibay, batay po sa monitoring ng inyong grupo, ang ACTO, yung pong mga jeepney driver na napilitang hindi na pumasada, ano po ang karaniwan nilang alternatibo para makatawid ng gutom batay po sa monitoring ng inyong samahan? For the meantime po, Sir Romel, nag-uwian nila sila iba sa kanilang mga probinsya. For the meantime, magtatanim na muna sila daw ng kalay o gulay kasi hindi po nila alam kung gaano katagal pa itong crisis na to. Para naman may pantawid sila sa kanilang mga sigura, sa kanilang mga pamilya. Siyempre, ito sa Romel, may mga anak din po kami na pinag-aaral, pinakakain, at ganoon din po talaga na parang mas makulit na ito sa pandemic 19 Yung pandemic 19, sakit. Pero ngayon po talaga, mas masakit ang mga ulo namin, lalo-lalo na po doon sa moratorium na hinihingi ko po para doon sa mga nakautang na sa mga public bangko, kagaya ng Land Bank, DBP, at ganoon din po sa Romel at Ma'am Jackie, doon sa mga private bank, na sana magkaroon po kami ng agreement dito ang ating gobyerno, ang ating DOTR, ang ating LTFRB, na sana kahit po bulang muna ang bayaran, wag na muna po yung kabuuan ng amortization namin. I understand, Kaliba, yung iba sa mga jeepney driver na ayaw nang pumasada, napipilitang pumasok sa construction. Yes po, may construction din po. Pero kung kakayanin po kanilang mga kabilang katawan, at alam niyo naman po sa Romel, Ma'am Jackie, ang construction po ay talagang sasakit po ang buong katawan mo dyan bago sa sumweldo. At hindi naman po yun ang aming linya. Kaya tiyak ko po, mahihirapan po talaga yung ating mga super at mga operators dito.
Meron na po bang o nakausap na may kumausap na po ba kayo, kinausap na po ba kayo ng opisyal ng gobyerno tungkol po dito sa service contracting program? Kasi medyo as of today po kasi halos parang wala pa po nung latag opo. Yes ma'am, nagtatawag na po sila sa mga korporasyon, cooperatives na mag-submit na ng papeles kasi mag-start na po sa itong March 14 or March 15. Sabi naman ng ating LTO Public Chairman Bigo dahil nung nag-question kami nung nakaraang 8, March April 8, yun pa sabi niya. Ilan po ba ang ngayon po ang nasa ilalim po ng akto? Ilan po ang mga membro nyo na jeepney drivers and operators po? Marami po yan kahit naman yun, alam niyo pong nasa 300 o 400 plus yan. Kasama na po yung ang mga multicab, UB, jeepney at yung ating mga may member dito yung mga taxi rin kasi ma'am saka itong mga tricycle na sa ibang mga regional at dito sa Metro Manila may mga member din pong akto kasi po ang akto po ma'am Sir Romel, wala po kaming membership at wala kaming butaw na hinihingi sa mga membro. Pero nagwatak-watak po kasi dahil may mga sarili na tayo sila po ay may mga sariling identity na cooperative officer the president and then ito yung ating mga SEC naman mga korporasyon na po sila although kapag may mga problema po sila tumatawag po sa akin at nagpapatulong kung ano yung dapat gawin. Pero sa ganitong pagkakataon na Kalibay siguro mas mainam isang tabi muna natin yung pagkakaiba sa hanay ng transportation sector. Tama po yan. Tama po yan. Kaya sinasabi ko rin po at nananawagan po ako sa ating mga operators nationwide, active man o hindi, Ma'am Jackie, na sana babaan po nila muna ang kanilang mga boundary ng mga sasakyan nila dahil para magsalubong din sa gitna ang ating drivers at ang ating operators kasi po ang ating mga drivers sila po yung nagbabayad ng boundary sa mga operators. Pangalawa, sila rin po yung lumimusta at gumagastos ng mga diesel para din sa mga sasakyan. Yung iba kita naman ng mga operators natin yung boundary lang. Yung iba Kalibay dahil ayaw nang pumasada nung chopper, yung mismo operator na lang ang pumapasada. Yes po, nangyayari yan, hindi ba? Opo, kasi nga kung ang driver po natin ay magbabayad pa ng boundary at yung sa diesel, talagang bagok sa buhay po ng mga drivers natin na talagang wala na pong kikitain kahit maghapon na po sila kung magpasada, 200 pesos na lang ang inuuwi nila. Okay. Maraming salamat Kalibay De Luna ng Alliance of Concerned Transport Organization. Good morning. Good morning po sa Romel and Jackie. God bless you po. Salamat po sa pag-imbitasyon niyo sa akin dito sa inyong palatuntunan. Visayas Mindanao. Okay. Ayan, ang inyo napakinggan ang Presidente po ng Presidente ng grupong Akto. Kaya kung nabanggit kanina, kasi meron ng napakarami ng transport organization. Siyempre, minsan magkakaiba ang agenda ng mga yan. Ang binabanggit ko sana sa ganitong pagkakataon na tayo ay pare-parehong nasa gitna ng krisis, isang tabi muna natin yung pagkakaiba natin. Ang tukuyin natin kung saan tayo magkakaisa. Yun, yung nagkakaisa nga na tulong para sa ating mga transport sector dahil sila nga po yung pangunahin na naapektuhan nitong krisis sa langis. Ayun, katulad nung binanggit nga niya kanina, ano mangyayari sa 200 pesos kada araw? Mamamasada ka ng ilang oras? Yung iba nga higit 24 hours pa 5 to 5, halimbawa, alas 5 ng umaga, matatapos ka alas 5 ng hapon. Tapos may uuwi mo lang 200 pesos. Baka doon sa 200 pesos na yun, sa maghapon na yun, hindi ka pa nakakain. Wala pang pagkain. Nakakawa. Kasi ang mindset ng mga driver, katitingnan nga lang itong magiging take home ko, kung kakain pa ako, mababawasan. I might as well na
palipasin ko na lang itong gutom ko para sa pamilya. Delikado Ay, din nako. naman po yun. Ang puhunan natin ay ang ating kalusugan. Paano kapag nagkaroon pa ng sakit, di dagdag gastos pa yun. Pero since ngayon nga, dahil nasa crisis, no choice. So, kawawa rin naman po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan nating tsuper. Kaya, yung iba kasi yung sinasabi nila hindi naman nagtaas ng pamasahe. Bawal magtaas ng pamasahe. Pero kung kayo naman po ay nakakaluwag-luwag, hindi naman po masama na magdagdag. Halimbawa sa jeep 13 pesos ang pamasahe, kung kaya nyo pong magbigay ng 15. Wag nyo nang hingin yung sukli. Wag na po manghingi ng sukli. Ibigay na rin ho natin kasi magkakano lang din ho yun. Hindi katwiran nyo, hindi naman nagtaas ng pamasahe. Hindi po, yung crudo yung gagamitin nila, hindi ba nagtaas? Tuloy-tuloy po yung pagtaas tuloy-tuloy ng crudo pagtaas. So tama yun, konting barya lang naman, di ba? Magkano ba ang minimum na pamasahe sa jeepney? 13. 13, oo. Wag nyo nang singilin yung 2 piso kung meron kayong kung ibabayad nyo 15 pesos. Wag na, okay na yun. Okay na yun. Balato na natin sa kanila yun. Tsaka kung ito nga, pag natuloy na itong programa ng gobyerno na service contracting program, karagdagan din po ito sa ating mga tsuper at mga operator dahil 40 pesos o 40 hanggang 100 pesos kada kilometro ang ibabayad po sa kanila, sa kanilang biyahe. Siguro, intayin na lang natin, antabayanan natin yung pinaka-guideline kung paano i-implementa itong programa na ito para sa ating mga kababayang tsuper. At labas pa rin tayo ng ating impilan na 10 pisong dagdag pasahe. Hirit ng grupo ng jeepney driver sa gitna ng mega oil price hike. RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Na kay Romel umapila yung isang grupo ng mga jeepney driver ng 10 piso na dagdag pamasahe sa gitna ng serye ng mega oil price increase. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, kasado nila itong idulog sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kung mapagbibigyan, tataas sa 23 piso ang pamasahe sa traditional jeepney mula sa kasalukuyang 13 lamang. Sinabi ni Lapitan na lumpo na yung mga tsuper at operator sa lubhang pagkalugi dahil sa mahal na crudo ngayon. Kung magkakaroon man anya ng rollback sa susunod na linggo, barya lamang ito at hindi mararamdaman ng sektor. Hanggang ngayon, sabi ng Piston official, hindi pa rin nila natatanggap yung 5,000 piso na pangako ng nasyonal na pamahalaan. Kinwestiyon naman ni MD Bajoda President Eduardo Buela kung bakit hindi pa rin sinususpinde ng Pangulo yung excise tax sa langis sa kabila ng kanyang emergency powers. Nagbabala si Buela ng transport crisis o pagkaparalisa ng transportasyon kung sisipa pa raw sa 200 piso yung kada litro ng diesel. Plano niya nilang magkasa ng panibago na transport strike para ingayan yung kanilang mga panawagan. Pakinggan natin. Wala naman pong nangyayari sa atin. Hindi po pinipigay. Una-una po ang sabi namin. Ibasura muna o pasamantala itigil muna yung tax, ibat sa langit. Tigil muna pasamantala sapagkat yun po iabot ng 20 pesos sa bawat sa litro, mababawasan na. Subali, ang inisip namin ngayon, bakit pinagdiranan ito ng emergency power ng ating Pangulo? Hanggang ngayon po, hindi niya pinatutupad. Ay ano po yung ibig sabihin? Giselle? Ilan sa mga nakausap natin kay Romel na traditional jeepney dito sa bahagi ng Baclaran, yung nagsabi na hinihintay lamang nila yung ayuda mula sa gobyerno at desidido na sila na umuwi muna sa kanilang mga lalawigan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle? Lakay Romel. Ayan, ikaw ay naka-assign sa Department of Energy. Meron ba tayong aasahan na magandang balita by next week? Giselle, meron pa silang kahit man lang pahiwatig? Ang binabanggit Lakay Romel ng ilang industry sources, posible daw na magkaroon ng mula piso hanggang halos 4 na piso, 3 pesos and 40 centavos yung kada litro. Rollback yan sa mga produkto ng petrolyo. Piso doon sa gasolina, yung halos 4 na piso ay doon sa diesel. Batay daw yan doon sa ilang araw na resulta ng kalakalan sa pandaigdigang merkado. Pero doon sa hanay ng Department
of Energy, wala pa sila inaanunsyo na kay Romel. Hindi pa nila kinukumpirma, maging si Energy Secretary Sharon Garin na hinihingan din natin ng pahayag kahapon at wala pa silang confirmation kung magkakaroon nga ba ng rollback na aasahan sa susunod na linggo o magpapatuloy yung mega oil price increase sa mga susunod na araw. Usually, di ba, Giselle, by Friday, tuwing Biyernes sila mag-aanunsyo? Oo, Lakay Romel, ganun na nga. Usually, every Friday sila naglalabas ng estimate doon sa oil price adjustment. Iyan, bago magkaroon ng gera doon sa Middle East. Pero noong nagkaroon na nga ng global oil crisis, nagdesisyon sila, yung DOE, na every Monday na lang sila mag-announce noong final adjustment na, Lakay Romel. Sige. Pero lately, yung nagiging sistema, Lakay Romel, ay napapansin natin parang nauuna na mag-anunsyo yung mga oil company kung magkano yung ipapatupad nila na taas presyo o bawas presyo sa mga produktong petrolyo at saka na lamang nagpapatawag ng press conference yung Department of Energy tuwing hapon. Kumbaga, tahimik ang Department of Energy pero ang naunang nag-iingay yung mga oil companies. Mga particular pagka magtatakda ng pagtaas ng presyo ng kanilang produkto, di ba? Ganon. Oo, correct Lakay Romel dahil ang binabanggit nga ni ng ilang DOE official yung kanilang ina-announce din naman na mga oil price adjustment, nakabatay din yon sa notification sa kanila ng mga oil company. Pero Lakay Romel, tandaan natin na kahit nagkaroon ng tigil putukan doon sa gitnang silangan ang pagklaro ng Energy Department, kahit nga matapos pa raw yung gera dyan, hindi agad mararamdaman ng ating mga kababayan yung agarang pagbaba doon sa presyo ng mga produktong petrolyo sapagkat meron ng permanente na pinsala o damage doon sa energy infrastructure doon sa rehiyon. Ayun. Kumbaga, hindi pa nga tuluyang bumababa. Dinidiscourage na agad ng Department of Energy yung mga tao. Sa isang banda, may advantage din yun. Para hindi naman tayo mag-expect ng todo-todo. Oo, para hindi tayo umasa. Kahit Lakay Romel yung kahit magdesisyon ang Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin yung excise tax sa langis, hindi din yan agad-agad mararamdaman daw ng ating mga kababayan dahil yung mga ibinebenta natin na petrolyo ngayon dito na nasa loob ng bansa ay mga unang na-order na at nabayaran na yung kanilang excise tax pagpasok dito o yung mismong importasyon. Hanap manawari, Giselle, tayo umaasa pa rin na kung hindi man ngayon natin mararamdaman, kahit na unti-unti, hindi ba? Hindi naman tayo, of course, gawin natin practical ang pag-iisip natin. Alam naman natin na hindi yan basta-bastang makukuha sa 24 oras na hintayan. Of course, dadaan yan sa mahabang proseso. Pero just the same, kahit papaano ang inaasahan ng mga kababayan natin, kahit unti-unti, maramdaman natin ang bentahe kung magiging matatag ang halaga ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Tama Lakay Romel, lalo ngayon ay may domino effect na sa maraming serbisyo sa ating mga pangunahing bilihin. Kaya hindi lang mga motorista yung apektado dito, kundi yung lahat, lalo na yung mga ordinaryong mga mamamayan. Okay, maraming salamat, Giselle Ricafort. Salamat Lakay Romel, balik sa inyo, Jackie. Ayan, dako naman tayo, Lakay Romel, sa Maynila. Isang pulis binugbog ng mga kalalakihan sa Sampaloc. 3 arestado, iba pa pinaghahanap. Pulis Pulis ang binugbog. Detalye alamin natin sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy! Jackie, Lakay Romel, isang pulis na nakatalaga sa QCPD ang binugbog ng ilang individual sa Sampaloc, Manila matapos ang umano'y insidente ng snatching na kinasasangkutan ng isang menor de edad o CIPL. Ayon sa ulat ng Manila Police District Sampaloc Police Station 4, naganap ang insidente bandang alas 10:40 ng gabi sa G2 Asun Street, corner Batanes Street. Bago ang insidente, sakay ng motorsiklo ang pulis at isang saksi patungo sa kanyang bahay na madaanan nila ang isang komosyon sa lugar. Bilang pulis, agad itong huminto upang rumesponde at pakalmahin ang sitwasyon.
Batay sa investigasyon, sinabi ng isang individual na biktima siya ng snatching at itinuro ang isang menor de edad bilang suspect. Dito na dinala ng pulis ang minor sakay ng kanyang motorsiklo upang isuko sana sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Gayunman, dumating ang mga kaanak at kasama ang minor de edad o CICL at dito na umano nagugat ang tensyon matapos mapagkamalang sinagta ng pulis ang minor de edad. Dito na umano sinugod at pinagsusuntok ang pulis at tinamaan pa ng helmet sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa gitna ng insidente, napilitan ng pulis na magpaputok ng isang beses upang ipagtanggol ang sarili. Agad na mag-responde ang mga otoridad na nagsagawa ng follow-up operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 pang suspect. Patuloy ang investigasyon ng mga tauhan ng Manila Police District sa naturang insidente. Nako. Mabuti boy, nakahulag po sagad yung pulis. Kasi yung pinapakita mong video, ilang kalalakihan ng kumukuyog sa kanya. Oo. Nung umatras siya, medyo lumayo, bilang pulis, siyempre may baril yan Oo. Nag-warning shot. Nag-warning shot daw. Sabi ng mga doon nga nagkaroon ng pulasan at nag-responde naman ang mga tao ng Sampaloc Police District. Ito yung Sampaloc Police Station. At meron kasi sa nakita na yung isang parang tawag doon parang rider. Biktima na snatching. Ang suspect, ang pinag-inilaan ay isang minor. Kaya nung kanyang respondihan. Nako, kinuyog siya ng mga kasama. Kinuyog ang parang dati parang ang akala ata ng mga sumugod ay sinaktan yung minor. Oo, biktima yung bata. Yung bata ay pinagin na lang nag-snatch sa isang complainant. Mabuti kahit papaano may presence of mind pa rin yung pulis kasi kung iba-iba yan, alam mo naman, hindi ba? Lalo na sa ganyang pagkakataon, kinukuyog, tapos armado ka. Alam mo naman kung karaniwang nangyayari, hindi ba, boy? Mabuti. Hindi pinaputukan yung mga nag-warning shot. Siguro yung mga bumugbog, akala nila civilian. Police pala. Papawi na sa taga Quezon City Police Oo nga, oo. Siya naka-assign. Nako. Kita mo sa contributed video, talagang kinukuyog. Oo, kitang-kita Itong at saka mabuti, boy, hindi na agaw yung kanyang baril. Isa pa yon. Oo, isa rin yun. Parang walang, nakita mo naman yung ng mga tao, parang walang takot Wala oo. Asip parang hindi pulis yung ginugulpi nila. Ayun hinahatak pa Grabe naman nung mag-follow up, meron namang na-aresto pero hindi na minor. Kaya nire-review ng mga otoridad yung video na kumalat para malaman kung sino-sino ang mga sangkot, mga suspect sa pambubugbog dyan sa police na naka-assign sa Quezon City. Okay. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Reyes, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Boy Gonzales. Pero teka muna, meron tayong mainit-init na Flash Report. Flash Report! Ang flash report natin, eto, Pangulong Marcos nagtalaga ng bagong BOT Secretary. Sino kaya yan? Sino kaya ang pumalit sa kalihim ng Department of Transportation? Tourism Lakay. Let Narciso sa detalye. Let, sino ang ipinalit? DOT Secretary. Sa kalihim ng DOT. May bago na ang kalihim ang Department of Tourism sa katauhan ni Tita Angara Masay na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong Department of Tourism Secretary. Bago ang kanyang appointment, si Angara Masay ay nagsilbi bilang Commercial Counselor sa Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo.
Si Angara Masay ang kapalit ni dating DOT Secretary Cristina Garcia Frasco na unang itinalaga bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Ayan na, ulitin natin, may bago ng kalihim ang Department of Tourism. Oras natin, 20 minutos, makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng ENT Center ng Makati Med. This time check is... Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget? Kala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Vanishing. Balik tayo sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. Pansamantala niyo po napapakinggan sa iyong papawid sa ngalan ni Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. At teka muna, bago tayo magpatuloy sa ating programa, batiin natin ang mga nagdidiwang ng kanilang birthday. Happy birthday po kay Attorney Cam, Ayan. kay Attorney Cheryl Adami Molina. Ayan. Happy birthday, Happy birthday, Attorney Cam. Salamat in advance. Sa bagay, kilala naman natin si Attorney Cam. May kusa yan. Oo. Yan ang ating mother ng news center. At happy 73rd birthday. Aba, ngayong araw din kay Super Cup Undersecretary Chito Valmusina, Mambarangay Holy Spirit sa Quezon City. Ang pagbati mula sa kanyang pamilya at ang pagbati din mula kay Boss Ray Nadar. Happy birthday po. Belated happy birthday din po sa aking pinsan na si Christian Oliver Pambid. Birthday niya po noong April 5. Baka naman, kuya. At sa aking ate, advance happy birthday kay ate Madeline Resho. Ayan. Happy birthday din kay happy 60th birthday kay Mike Berha. Kapatid pala ito ng ating reporter sa Central Luzon, si Manang Grace Sansano. Happy birthday, Mike Berha. Kanina, sabi ni Giselle Ricaport, ang sabi ng ang paniniwala ng Department of Energy, kahit daw humupa na ang tensyon sa gitnang silangan at bumaba na ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilyan, hindi pa rin mararamdaman ang impact nito sa lokal na merkado, kabilang na dito sa Pilipinas. At merong naniniwala na ganyan din ang magiging sitwasyon mula naman sa Kongreso. Pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, matagal pa bago maramdaman kahit tumigil na ang krisis sa Middle East. Sino nagsabi niyan? Magandang umaga, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Magandang umaga, Ronald at Jackie. Walang katiyakan na agad na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa world market kahit matapos na ang krisis sa gitnang silangan. Ito ang nilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin sa briefing ng DECA Tri-Committee on Legislative Energy Action Development o Lead Council ng Kamara. Ayon kay Garin, kahit may mga report ng ceasefire sa gitnang silangan, patuloy pa rin ang palitan ng banta sa dahilan kaya unstable ang presyuhan ng langis. Anya, bukod sa patuloy na tensyon, malaking factor din ang kawalan ng malinaw na supply. Binigyang din ni Garin, kahit matatapos ang krisis sa Middle East, malaking bahagi ng oil at liquefied natural gas o LNG infrastructure sa rehiyon ang nasira. Kaya posibleng abutin ng ilang buwan bago tuluyang maibalik ang normal na operasyon
reparasyon ng mga pasilidad, lalo na sa LNG. Narito ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin sa briefing ng DECA Tri-Committee ng Kamara. 20% is from the Middle East, 80% from the rest of the world. Now, if the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. And then all the other pipelines and all the other infrastructure of Middle East on oil. So although the war will stop, there has been structural change in the industry. So, pati yung supply, 80% na lang we can rely on for now. And that is still expensive, no? I think the problem will stay longer than the war itself. So, if it ever goes back to 100 pesos or below, it will take some time, Mr. Chair. Sa ngayon, umaasa ang Pilipinas sa mas mahal na supply mula sa ibang bahagi ng mundo habang limitado naman ang galing mula sa gitnang silangan. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky. Yes, Romel. Isang tanong lang, merong mungkahi si Marikina 2nd District Congressman na Miro Kimbo na paimbestigahan yung pagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo, partikular yung lingguhang fuel price increase. Ano nang development doon, Manang Milky? Oo, nabanggit ito dun sa briefing o hearing nitong DECA Tri-Committee noong isang araw. Ang sabi niya nga, kasi ang gustong maiwasan ng Kamara, yung pagtatakda halimbawa ng sabuatan ng mga oil company sa kabila ng oil crisis. So kasama sa mga dapat daw gawin ng Department of Energy habang umiiral yung emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay tignan yung libro ng mga oil company, di ba? Kasi baka nagsasabuatan. At the same time, ay doon nakikita kung talagang merong mga pagkakaisa sa pagtataas ng presyo o pagsasamantala habang umiiral naman ang oil price crisis sa ating bansa. Ang malungkot dito, Romel at Jackie, yung pag-amin nga ng DOE na kahit na matapos na yung gera o krisis sa gitnang silangan, it will take some time. Yun ang sabi niya. Mga ilang taon bago bumaba ang presyuhan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa world market, kasi marami daw infrastructure, lalo na yung tinatawag na LNG o liquefied natural gas ang nasira, lalo na sa Qatar. Ayun, Miss Milky, tanong ko lang din, since ito nga nabanggit na ng DOE na hindi agad mararamdaman yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa kapag natigil na yung gera, ano na ba yung mga natatalakay na ba sa Kongreso, yung bahagi naman ng oil deregulation law, meron po bang hakbang para ma-review to? Kasi ito yung itinuturo na dahilan kung bakit ang bilis tumaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Oo. Kasama yan sa panukala na actually ng Kamara matagal na bago pa man unang linggo pa lang noong krisis dyan sa gitnang silangan. Pero ang oil deregulation law nga, mas mabilis siguro kung via executive order. Kasi kung idadaan mo yan sa repeal ng Kongreso, halimbawa, it will take a while, sabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin. So, pwede naman siguro itong pansamantala na alisin sa pamagitan ng utos mismo ng Pangulo. Pero kasama na ito sa talagang nakapila sa Kamara na dapat panahon na rin na i-repeal ang oil deregulation law at magkaroon tayo ng sariling imbakan ng petroleum product para halimbawa gumalaw man ang presyuhan sa world market, meron tayong mapagkukunan sa ating sarili at the same time ay i-process daw yung mga natural gas natin at yung iba pang mga mapagkukunan ng langis dito sa Pilipinas. Nababanggit ba dyan na Milky yung posibilidad na magkaroon muli or buhayin muli yung OPSF? Yung oil price Stabilization Fund, yes. Kasi yun ang ipinatupad during the time of ex-President Ferdinand Marcos Sr., hindi ba? Sa mga pagkakataon na sumisipa ang halaga ng krudo sa pandaigdigang pamilyan, meron tayong kumbaga, meron tayong shock absorber, yung OPSF na sinasabi para kahit papano hindi natin gaanong ramdam kung gaano kataas ang global crude prices.
Oo, maraming mga rekomendasyong lumalabas na ngayon, di ba? Habang wala kasi tayong, kumbaga, ay katiyakan kung hanggang kailan matatapos ang krisis sa gitna ng silangan. Pero sana naman matapos na. Kaya nga. Kasi ito ay, ang epekto nito ay sa buong mundo, lalo na sa mga maliliit na bansa katulad ng Pilipinas. At dahil ang industriya ng langis sa atin ay deregulated, ay matagal nang inaamin ng gobyerno na tali ang ating kamay. Hindi ba? Kaya naman meron mga suspecha na dahil wala tayong magawa, baka naman meron mga pagkakataon na iba ang pinag-uusapan itong mga oil company sa pagtatakda ng presyo ng kanilang produkto. Oo. Bagamat sinasabi nila, wala daw sa buwatan, di ba? Pero pag nag-announce na ng araw ng Martes, pareho yung presyo. Yun. Oo. Parang wala nang nagiging defense mechanism ang gobyerno para maibsan itong pagtaas. At wala na rin choice yung ibang mga natin. Tama. Kasi wala silang pupuntahan. Pare-pareho pa na yung presyo ng mga petroleum o mga gasoline station. Pag tinanong mo, bakit mataas ang halaga ng produktong petrolyo, ituturo ka dun sa world market kasi mataas ang halaga dun sa world market Oo nga. Pero sana matapos sa lalong madaling panahon kasi sobrang epekto nito, hindi lamang sa kumbaga ay mga motorista, kundi sa bulsa ng lahat ng mamayan. Tama. Dahil tumataas halos lahat ng mga pangunahing bilihin. Maraming salamat, Manang Milky Regonan. Happy weekend, Lakay Romel. Happy weekend. Jackie, ako si Milky Regonan Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Milky. Samantala, hazing sa PNPA, kinundenan ni Senator Win Gatchalian. Detalye sa report ng RH28, Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Laki Raymond Dadpaas. Romel, Ms. Jackie, maring kinundinan ni Senador Sherwin Gatchalian ang pinakauling insidente ng hazing sa Philippine National Police Academy o PNPA sa Camp Castañeda, Silang, Cavite. Ayon kay Gatchalian, nakakaalarma ang pangyayaring ito dahil nangyari sa loob ng institusyon na humuhubog sa ating mga future law enforcers na patanong-tulong. Paring Raymond? Naku, naputol yata ang komunikasyon ni Paring Raymond. Ang binabalita ni Paring Raymond, yung insidente, panibagong insidente ng hazing sa PNPA. Nakakalungkot naman. Meron na tayong batas laban sa hazing and yet, meron pa rin ilang kadete na hindi natatakot at gusto lang hinahamon ng batas. At saka ito mismo ay sa PNPA. Ayan. Medyo nakakabahala ito dahil mismong PNPA nagkakaroon ng hazing incident. Yes, ito What more sa iba pang mga fraternity. Premier Academy to ng mga nag-aambisyon na maging police, opisyal ng PNP. And yet may mababalitaan tayo na biktima ng hazing. Okay na ba si paring Raymond Dadpaas? Wala pa. Sige, mamaya babalikan natin si paring Raymond Dadpaas. Oras muna natin, alas 9:38 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height, pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation then, but for me it's a huge privilege then to pakita na anong kakayanan meron ang mga Pilipino sa sports na to sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot, and hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races. Balik tayo sa ating programang Damdaming Bayan. Ako, mabatiin ko lang ito, nakikinig at nanonood pala sa ating himpilan. General Erning Pembero. Magandang umaga sa iyo, General Pembero. Good morning po. Undersecretary Gilbert Cruz. Gayun din si PNP Deputy Chief for Administration, General Bernard Bernie Banak. Good morning, sir. Labas tayo ng ating himpilan. Alamin natin ang sitwasyon sa siyudad ng Mandaluyong sapagkat meron daw isinasagawang daytime upland galugad. Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Romel, hindi lamang sa 10 oras ng gabi nagpapatupad ng one-time, big-time anti-criminality operations itong Philippine National Police. Bilang bahagi ng bagong lungsod na Safer Cities Initiative dito sa Metro Manila. Dito sa sakop na Eastern Police District, ipinagutos ni District Director, Police Brigadier General Aden Lagradante itong simultaneous na Oplan Sita, Oplan Galugad at Oplan Bulabog kahit mataas ang sikat ng araw, gaya ngayong umaga. Dito tayo ngayon sa lungsod ng Mandaluyong, kung saan personal na pinangunahan ngayon ni Chief of Police, Police Colonel Raydan Patam, itong pagsuyod sa Barangay Addition Hills. Kung pamilya kayo ating mga kaubayan, isa sa mga pinakamalaking barangay dito sa buong bansa. Hindi man target yung mga nagkakaraoke, yung mga kabataan nasa labas kahit lampas alas 10 ng gabi dahil obviously, umaga ngayon. Sa bayan pa rin sinisita rito yung mga lumalabag sa ibang mga ordinansa at mga obstruction sa kalye. Kasama natin si Police Colonel Patam, kaugnay niyan. Sir, kumusta ngayon sir na pinagkaiba ng daytime operations sa mga nighttime na itinatutupad ditong recently? Ang kaibahan ng nighttime operation natin sa daytime ay dahil pag umaga, yung mga kababayan natin dito sa Mandaluyong ay nasa trabaho at nasa iba-ibang opisina nila. So pagtapos, marami ang nasisita natin dito sa Mandaluyong area. Gano'n ba karami sir so far records nyo, yung mga nasisita natin? So far, simula na nag-upisa kami ng pag-ooplan na Bulabog, Galugad ng maramihan kasama yung mga iba-ibang ahensya. Nasa higit kumulang 500 na yung nahuli. Natikitan ng ating Mandaluyong yun. Sir, napansin namin kahit medyo mas konti ngayon dahil nga umaga, may mga pista pa rin dahil ng mga naka-half naked. By kanina, bibili lang sa tindahan. Bawal din pala yun, sir, kahit ilan din palang ilayo sa bahay. Opo, talagang bawal yun dito yung pinagbabawal yung half naked. Kahit tatawid ka lang yung kalsada na naglalakad. Ganun ba? Ano pa yung mga strictly ini-implement na yung daytime operations? Of course, yung ating anti-smoking, yung anti-vaping, at kung meron din ng mga nagiinom sa kalsada, sinisita rin natin na tinitikitan. Sir, mensahe siguro sa mga residente kasi napansin natin, medyo nagtataka yung iba kahit kapag gabi ginagawa nyo naman. Kaya lang ngayong araw, ano raw meron? Baka lang may mga natatakot na residente. Importante rito kasi at least may muscle memory, na may mga police tayo sa ground. Opo, tama yun. Kaya nagkakanak din kami ng umaga, na Bulabog at sa gabi para ipakita sa ating mga kababayan na hindi lamang tuwing gabi natin ini-implement itong Oplan Bulabog, di pati sa umaga. Anong mga oras kapag narito yung mga ating pulis ay nagkakandak sila ng paninisa at paninikat sa mga paglabag sa ordinansa. Romel, Edniel. Police Colonel. Baka may tanong ka? Colonel, magandang umaga po. Opo, magandang umaga po. Opo, so hindi talaga dahilan yung masyado kasing mainit ang ang panahon kaya
mas mapresko kung Walang pantaas. walang pantaas na suot. Hindi dahilan yan na Colonel, hindi ba? Opo, hindi po dahilan dahil meron naman po tayo mga sando na ginagamit na medyo maaliwalas pa rin naman po sa katawan kahit mainit ang panahon. Tama ba kahit na halimbawa ang distansya lamang katulad niyang tinitikitan nyo ilang hakbang lang mula doon sa tumawid lang ng ng kalsada at may bibilin ay sisitahin pa rin yan. Opo, sinisita pa rin po natin para yun nga po, yung muscle memory, mapaalalahan lang sila na dapat po ay paglabas nila ng bahay, nakadamit po sila para yung decency po ng area rin po, yung sa kanila ay may patatag po natin. Ayo, pero pagka nasa loob ng bahay ay ibang usapan na yon, hindi ba, Colonel? Although siguro pagsasabihan nyo rin. Opo, pagsasabihan po, pag nasa loob naman po ng bahay, papaalalahanan po na kapag lalabas ay dapat po nakadamit po talaga. Sige. Edniel, maraming salamat na Colonel at job well done. Opo, maraming salamat din po. Edniel. Colonel Pasam ng Hepe ng Mandaluyong Police. Tsaka napansin mo, Laki Romel, sa mga pinadala nating video, kasama nila yung barangay, mga tauhan. Ayun. Sa labas, MNDH secure the perimeter. Hindi lamang ito discretion ng police dahil syempre mas alam nung barangay una ipasikot-sikot at syempre yung mga lalo na dyan Edniel sa Barangay Addition Hills, nako, napakaraming iskinita dyan. Napakalaki dyan. At saka daming iskinita dyan. May multiple teams yung Mandaluyong Police pumasok sa iba't ibang direksyon at may staging area na lamang doon sa kanilang reporting. Kaya malaking hamon talaga yung mga ganito kalaking barangay at of course hindi lamang hindi sa Mandaluyong, like I said, daytime operation sa buong Eastern Metro. Actually as we speak, nagsasagawa rin ng Marikina Police. Simultaneous Police Colonel Jenny Texon dyan sa may kanilang area. Tapos I understand maya-mayang hapon ay may mga ikinakasa rin sa ibang syudad dito sa Eastern Metro Manila. Yan rin ang sitwasyon dito sa lungsod ng Mandaluyong at yung pangsakop ng Eastern Police District. Ako si Edniel Barrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Edniel Barrosa. Meron pa tayong 8 minuto bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point, Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. Okay. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Isa sagot. Meron na siya. Kasi ano Meron na siya. Para na siya sa Yes. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. RH. 2 minuto na lamang bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Jackie, meron kang Lakay, may panawagan. nangangamusta lang. Oy, Nangangamusta. Si kamustahin mo yan. Sige. Doktora Maan Mendoza at si dating Mayor Zenny Mendoza ng Talisay, Ay, magandang Batangas. umaga, Dr. Nangangamusta po, Mendoza. kinakamusta po sina Diana Ku at John Michael Ku. Sino? Si Diana Ku Diana Ku at John Michael Ku. Oy, Diana Ku at Yan po John ay, Michael sila po Ku. ay Kinakamusta kayo ni dating Mayor Zenny Mendoza? Taga Bakit? Marinduque, Lechon Manok. Yan po, sina Ate Diana at si Kuya John Michael. Magbe-birthday ba? Yung, hindi, ano ba yan? Mag-inang Ku? Tama ba ako? Hindi ko lang sure kay Mother. Pero ayan, kinakamusta birthday ba? nga. Birthday? Kinakamusta nila Doktora at ni dating Mayor Zenny dahil yung pangako daw po nila ay hindi pa nila na itutupad sa kanya. May pangako, may ipinangako. Pala. May ipinangako. Sabi, noong March 27, tinupad na daw po, pero hindi pa daw po natatanggap nila dating Mayor Zenny Mendoza at nina Doktora Maan Mendoza. Nako. Nag-double check na daw po, hindi pa daw po nare-receive. Wala Ano pa ba daw ang inaasahan nila? Ano inaasahan nila? May inaasahan daw po hindi pa po natatanggap yung envelope na galing po sa inyo na naglalaman ng cheque noong March 27. At Oba. dinoble check na rin po, batay po dun sa kuha ng CCTV, wala pa rin po.
Baka po yung tauhan nyo or sino hindi pa naiidala, double check nyo rin po. Kasi po hindi pa daw po ninyo na ibibigay ka na Doktora Maan Mendoza at dating Mayor Zenny Mendoza. Hanggat maaari, lutasin natin sa diplomasya yung mga ganyang problema. Sa mabuting usapan. Huwag na natin palalain. Alam mo, Jackie, yan ang problema eh. Pagka halimbawang may makikiusap sa'yo, may mangungutang, ikaw naman napakabait mo, syempre, lalo kilala mo yung humihingi ng kaunting pabor, di pautangin mo. Ngayon, pagka ikaw na mangangailangan at sisingilin mo, huyo ka na. From experience ata. Bakit ganun? Merong ganung mga attitude ang karamihan sa ating mga kababayan. Pagka mo mangungutang, ang bait-bait. Pagka sisingilin mo, wala na. Nowhere to be found. Missing in action. Bakit kasalanan ko pa na hindi Kaya nga lumalabas sa mga maraming pagkakataon, yung inutangan, yung pa ang nahihiyang maningil. Oo nga, Lakay. Huwag naman po sana ganun. Kapag nakaluwag na tayo at kaya na natin magbayad na po tayo. Ang hirap din nun kung patuloy, kung ako kasi minsan pag may utang ako, ang hirap magtuloy-tuloy na magtrabaho na may inisip ka, may kailangan akong bayaran, Parang nasa iyo pa yung pressure parang magdadalawang isip ka pang maningil. Doon sa mga umutang, hindi lang naman yung pera ang inutang ninyo. Yung tiwala at respeto. Pag yung pera, madaling kitain yan pero pag nawala na yung tiwala at respeto, mahirap nang ibalik yan. May lamat na. Hindi ba? Makaka-apekto pa sa pagkakaibigan ninyo. Binanggit mo yung pagkakaibigan. Ang sabi nga, kung gusto mo magkaaway ang magkaibigan, isa sa kanila magpautang. Totoo. Karaniwan nangyayari yan. Dahil sa utang, ang magandang relasyon ng magkaibigan nasisira, nababaliwala dahil sa utang na yan. Kaya yung mga may utang na yan, utang na loob, magbayad na kayo. Huwag nyo nang hintayin na kayo ay singilin pa ng nagpautang sa inyo. Ayan. Kalma. At congratulations muna kay PIM ng Ateneo de Manila University Grade School. Ayan ay anak ni Kuyang Eric Dastas. Natanggap pala ng parangal ngayong araw. Team, congratulations sa PIM. Anak yan ni Kuyang Eric Dastas at ng kanyang mabait at magandang may bahay. Hingi ka na ng blowout sa tatay mo. Sige. At meron ka ba bang babatiin na babatiin ko lang din, Lakay, ang Taurus Auto Supply. Yan po dyan sa may Evangelista dahil patuloy po avid listener po natin sa DZRH. Sige. Good luck sa negosyo, ha? At yan, nakabuha nating talakayan, itinampok sa damdaming bayan. Minus muna si Boss Deo Macalma, pero by next week, nandito na si Boss Deo Macalma at si Sister L. Ayan. Kami ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ito si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resio. At susunod na si Miss May Binauan. Oras natin, 3 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ang oras ay hatid sa Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus
plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable